O, i-update ko kayo mga kababayan sa pinagkakaabalahan ni Sara Duterte. Walang tigil sa pagmi-meeting. Nandyan na lang palagi siya mga kababayan. Masyado ng stress ang itsura. Drop by the OFW Female Shelter, Bahay Kalinga 1, Riyadh, KSA, July 19. The lone charge of murder under crimes against humanity comprising at least 43 killings of drugs suspects in the bloody anti-narcotics crackdown is enough to provide a solid basis against former President Rodrigo, DOJ Secretary Boying Rimulya na may kaugnayan na niya. Kaya nagiging defensive sila. Pero ito mga kababayan, under investigation pa yung mga personalities na yan na nami-mention, lalo na si Atong Ang, mga suspects pa lang po. Wala pa mang kaso. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Pulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa, what you see is what you get. You decide. Ito po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. O, i-update ko kayo mga kababayan sa pinagkakaabalahan ni Sara Duterte. Walang tigil sa pagmi-meeting. Hindi man lang mga kababayan yung meeting na papakinabangan ng mga mamamayang Pilipino, kundi yung meeting, rally para sa kanyang tatay. Paulit-ulit yung mga kwento, mga kababayan, binabago yung narrative ng katotohanan. May relasyon kung bakit yung kanyang tatay nasa kulungan, nakadetain doon mga kababayan sa The Hague, abang sumusweldo mula sa taxes ng ating mga mamamayang Filipino. Ang trabaho niya mag-rally, sumusweldo. Whereas yung First Lady mga kababayan, si Liza Marcos, walang sweldo sa gobyerno. Nandun sa Saudi Arabia, nagtatrabaho, working visit. Yan si Sara. Naubos yung panahon sa meeting, rally. Nandyan na lang palagi siya, mga kababayan. Masyado ng stress ang itsura. Whereas si Mrs. Liza Marcos, kausap yung mga OFW sa Riyadh, Saudi Arabia. Yan yung post niya mga kababayan, 1 hour ago. Working visit to Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Drop by the OFW Female Shelter, Bahay Kalinga 1, Riyadh, KSA, July 19, 2025. Yan ang First Lady. Wala mang sweldo. Galing sa taxes ng mga Filipino. Yan yung Bahay Kalinga po. May mga bata. Tinakpan yung mga mukha ng mga nanay at bata. Yan o. Bahay Kalinga. Welcome. Bahay Kalinga 2. Hindi yan sumisweldo mga kababayan mula sa taxes ng ating mga mamamayang Filipino, pero nagtatrabaho. Ang sadya niya pag pumunta sa ibang bansa, working visit. Nakita niya, kahit na nga pumunta sa Los Angeles, na naging controversial dahil sa pagkamatay ni Paulo Tantoco, na isinabit, dinawit pati yung First Lady. Working visit yon mga kababayan. Kasi pinopromote doon yung ating tourism and film. Manila Film Festival in Los Angeles. Nakita ninyo? What about si Sara Duterte? Lahat po tungkol sa kanyang tatay. Yung mga pinagagawa nilang rally, wala man po yan epekto sa magiging desisyon ng mga judges ng ICC. Ang dapat gawin nila sana, mga kababayan, pagandaan dapat yung mga ebidensya ng kanilang defense. Dapat doon. Kaya lang, ginagamit mga kababayan ito na mga rallies para siraan yung ating gobyerno po, yung ating administrasyon, na sila inaapi ng ating administrasyon. Yung crimes against humanity na final ng mga victims, family of victims, ng AJK mga kababayan, ipinapahid ngayon sa ating administrasyon. Yan si Sara. Sige lang ang meeting. Bigyan nyo sa amin. Isa-isahin natin ang mga pangalan. Hindi yung pwedeng magsasabi ka lang 30,000 ang namatay. Tapos kahit isang pangalan, wala kang maibigay. Kinasuhan daw yung kanyang tatay, crimes against humanity. 30,000 na niya yung namatay. Yon ang sabi sa kaso na final sa kanyang tatay. Pero ni isa daw, ni isang pangalan, walang masabi. May ganon. Kung ganon, di panalo kayo. Kung totoo yan na kanyang sinasabi. Di malinaw po sa 30,000, 43 cases mga kababayan ng mga extrajudicial killings ang sinabmit mga kababayan sa
sa ICC. Kasi kung 30,000 po, aabutin na mga 100 years yung trial, lalong hindi makakalabas mga kababayan si nabuhay. Imagine 30,000, paano mo isa-isang kaso didinigin? Kaya ang ginawa po, for facility, sample cases, just to establish the pattern of mass killing ang ginawa mga kababayan ng Duterte administration. Yan 43 cases show pattern. The lone charge of murder under crimes against humanity comprising at least 43 killings of drugs suspects in the bloody anti-narcotics crackdown is enough to provide a solid basis against former President Rodrigo Duterte in the ICC. Sabi po ng law expert in ICC accredited lawyer na si Joel Butuyan. Kasi imagine kung 30,000 mga kababayan yung ipoprobe, abutin ng 100 years, baka sobra pa. Di ba? Common sense. Ito yung ginagamit ni Sara na argumento mga kababayan na napakababaw. Ikaw niyan ang pinaniniwalaan po ninyo. More na dapat matuwa kayo kasi ibig sabihin matatalo yung prosecution. I-try ninyo kaya ang ganyang mga argumento. Sumama ka na kasi sa defense lawyer, Sara Duterte. Tingnan natin kung yung mga argumento po ninyo tatanggapin ng mga ICC judges. Di ba? Kung yan ang mga sinasabi ninyo sa mga rallies dyan sa harap ng ICC, paniwalaan ng mga ICC judges, di panalo kayo. Mas maganda on your part. Bakit hindi ninyo gawin na itong narrative ninyo, sabihin ninyo sa harap ng mga judges, hindi sa harap ng mga followers ninyo, na kahit anong sinasabi ninyong kasinungalingan, pinaniniwalaan nila. Ayan si Sara. Sige, meeting po. Kung may tanim bala, merong tanim patay. Yes! Diba? Tanim bukog! Yan ang hawak-hawak nila. Kung may tanim bala daw, may tanim patay, ibig sabihin, yung mga namatay sa war on drugs, hindi totoo. Itinanim lang. Ang mga ebidensya, galing mismo sa bibig ng kanyang tatay. Yan ang ebidensya, galing mismo sa bibig niya. Pakinggan natin. In the crawler, yung sa TV, yung tumatakbo, sa CNN, pati BBC since yesterday, said that Duterte admits killing or shooting the criminals. Hindi sila nagkamali. Putang ina, papatayin ko talaga magagawa. My campaign against drug will not stop until the end of my term. That would be 6 years from now. Until the last pusher and the last drug lord are... Mula mismo sa bibig niya. Pagkatapos, ganyan ang sasabihin ni Sara. Lahat baliktad sa katotohanan mga kababayan. Ngayon, laban sa dating Pangulong Duterte. Wala man lang sila kahit isang ebidensya na nagsasabi na totoo ang paratang Wala daw ni isa. Trillanes. At nga, wala na patapos na ang ICC bilang isang institusyon. Wala na silang kaso. Isa nila, yung kaso ni Yan ang President narrative nila. Duterte. Nakakitaan Sabihin niya yan, nakakita mga sila kababayan, ng isang administrasyon. sa harap ng mga judges. Tingnan natin kung giging favorable yung desisyon ng ICC. Ang ginagawa po ni Sara Duterte, lalong binabaon niya yung kanyang tatay sa problema. Binabakbakan mismo yung ICC. Akala niya pwede niyang mabuli yung ICC. Administrasyon ni Marcos na ayaw niya na naririnig na merong kumukontra at nagsasabi na mali ang ginagawa ninyo sa pamahalaan natin sa Pilipinas. They're stifling dissent. They are demolishing opposition. Anong demolishing opposition? Unang-una, hindi man kayo opposition. Kayo ni team ka? Hindi man kayo opposition. Kayo ni team. Ang legal na opposition po, yung mga dilawan,
pinklawan. Pero kayo, hindi po. Umiwalay kayo kasi hindi na pagbigyan. Yung mga request ninyo, gusto ninyong mangyari, kasi hindi man po pwede. Lalo yung mga policy ng inyong tatay sa war on drugs at yung mga projects na funded ng China. Kaya masamang-masama ang loob ninyo. Lalo't nabuking yung plano ni The Little Girl. Doon niya nagsimula, nag-ambisyon. Nabuking po ni Martin Romualdez. Kaya masamang-masama ang loob ninyo. Ngayon, lahat ninyo pinopolitika. Pati yung kaso ng inyong tatay, na wala mang kilalaman dyan sa kaso ng inyong tatay, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, kasi 2017 pa yan. Nagkataon lang, lumabas yung warrant of arrest sa kanyang panahon. At paano hindi isusurrender yung inyong tatay na walang tigil sa paninira, walang tigil sa destabilization, kahit sino man pong nakaupong administrasyon, yun din ang gagawin. O diba? O ngayon, nakuha ninyo yung hanap ninyo. Ito na kayo ngayon, laging nasa dahig. Si Pangulong Duterte ang pinaka-staunch critic ng administrasyon ni BBM. Hindi na niya tinatawag na presidente, ni BBM na lang, ni pa BBM. Kaya anong ginawa nila? Nung seryoso na tinatanong, may problema ka sa kapasidad mo mag-isip dahil gumagamit ka ng cocaine. Nung nagsabi na si Pangulong Duterte, pumirma ka ng budget, presidente ka, pumirma ka ng budget na madaming blanco. May problema daw sa pag-iisip dahil sa cocaine. I-compare naman po ninyo sa pananalita at pag-iisip yung tatay ninyo at kayo kaysa sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Malabo po na nasa impluensya ng cocaine. I-compare mo yung sarili mo kay President Bongbong Marcos, sa pamilya ninyo. Malayo po ang manifestasyon. Mas may manifestasyon po mula po sa inyo. Di ba? Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke, no joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. Ano daw ang epekto ng droga sa brain? Insomnia, mood swings, anxiety, hallucinations, aggression, confusion, agresibo. Wala man ganun po na manifestasyon sa behavior ng ating Pangulo. May kilala akong babae na nagdi-display ng ganong pag-uugali, behavior, aggression. Walaan ninyo, Sara, kung sino. Base yan sa research, ha? Sino nga pala, Sara, yung babaeng opisyal na ini-imagine yung ulo ng ating Pangulo na tanggalin? Mga ganon ang manifestasyon sa behavior ng gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Never natin yan na-observe sa pag-uugali ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Napakabait ng ating Pangulo. Niayaw niyang magsalita ng mga masasama. Kahit na nga pinagbantaan siya. Pero ang pinakang mabigat na binitawan na salita ng ating Pangulo, ito ay niya'y aking papalagan. Ganun lang. Di ba? Wala kang marinig ang mga salita ng paganti. Ganun. Madalig sabi, matino ang pag-iisip ng ating Pangulo. Malabo na nasa impluensya ng coke tulad ng sinasabi ninyo. Blanco sa pera, hindi blank check ang budget. Kailangan nakasabi dyan kung saan gagamitin at magkano. Ibig sabihin, hindi mo binasa ang budget. Recycled po ang issue. Ano na pala nangyari doon sa final na kaso ng mga kakampi ninyo sa Kongreso? Yung grupo ni Alvarez, dating speaker, hintayan niya lang natin kung totoo yung mga sinasabi ninyo. Wala hindi na nga napag-usapan pagkatapos nire-recycle niyo lang po ang mga isyong yan. O diba? Lahat recycle, yung bangag-bangag-bangag, ngiwi-ngiwi-ngiwi. Nadamay pa si Paulo Tantoco. Yan tuloy, nag-react na yung kanyang nanay. Ano sabi ng kanyang nanay? Tinina Tantoco, sumulat sa sa Billionaire News. Wala man anya doon yung pangalan ni Miss Lisa Marcos. Yan Mother of Paulo Tantoco speaks out on grief media narrative. Yan the First Lady was not involved in any way with our son's death. The partial autopsy report is open for you to see. Nowhere did it say our son died of overdose. It had cocaine effect, accident, and heart disease. Lahat fabricated po yung kwento. Ayan. Di ba? Nadurog yung inyong kasinungalingan. Pero ngayon, alam natin na karating na sa kanya.
yung verification na ginawa ng kaalyado nilang istasyon, Net25. Yun mismo yung nagdibang. Wala ngayon silang sinasabi. Tahimik lang sila. Ganon. Labag sa batas yun. Kahit man ang mga blanco sa budget, labag din sa konstitusyon yun. Anong ginawa nila? Kinuha nila, sabi nila, ICC. Ito na, may kaso na kayo, ihahatid namin sa inyo. Walang problema. Illegal ang pagkuha sa kanya dito sa Pilipinas. Wala namang maghahabol sa amin dito. Kami ang pinaka makapangyarihan dito. At yan silang lahat, wala yan sila. So pinalalabas ni Sara, may impluensya yung ating administrasyon sa pagpalabas ng ICC ng warrant of arrest na inimplement ng Interpol. Malabo po yon. No head of state, mga kababayan. Not even President Trump, the president of the powerful country on the planet Earth, can influence the decision of ICC. Yan ang pinalalabas niya. Kaya sa paniwala nila na pwedeng impluensyahan yung mga senador na kaalyado niya, si Alan Peter Cayetano, si Bongo, si Bato, si Robin Padilla, nag-file ng resolusyon para sa interim release ni Digong. Kaya sabi ni ex-ICC Judge Raul Pangalangan, Senate post niya for Rodes house arrest carries no legal weight. Walang bigat. Malamang sa malamang, pagsayang lang mga kababayan ng panahon. But anyway, tuloy lang nila ang mga walang kakwenta-kwentang aksyon. Bakit? Meron pa bang mga tao na pumupunta doon? Sabi ko, ang daming Pilipino sa buong mundo ang lagi-laging gumagawa ng pagtitipon. Sabi ko sa kanya, kahit 5 na lang kami doon sa park, magsasalita pa rin kami. Kahit 5 lang kami, ay mali pa rin yung ginawa nilang pagkuha, pagdukot sa iyo. Hindi naman dahil madami tayo, ay tama. Pag konti na lang tayo, ay mali. Ay tama na yung ginawa nila. At dahil marami tayo, ginawa nila. Hindi. Kahit mag-isa lang akong tatayo dito. Alam mo ma'am, may nakita ako yung isang babae doon kahapon. Ano siya, foreigner. Doon sa may train station, may dala-dala siyang sarili niyang speaker. At nagsasalita siya, hindi ko naiintindihan dahil Dutch ata yung salita niya. Nagsasalita siya, mag-isa. Walang nakikinig sa kanya, walang nakatayo sa harap niya, pero nagsasalita siya. Baka baliw. Ano man tawag ninyo sa tao nagsasalita, wala mang kausap, walang audience, basta't nagsasalita lang siya? Anong ibig sabihin nun kung hindi nasisiraan ang ulo? Ginawa pang example mga kababayan yung isang Dutch citizen, hindi daw niya maintindihan yung sinasabi. Di mo pala naintindihan, kuninto mo pa. Di ba? Mga kababayan, nagsasalita mag-isa, nagmi-meeting mag-isa, anong tawag mo dyan kung hindi baliw? Nagsasalita mag-isa? Talaga ito si Sara. May diferensya talaga po. Naisip ko, aabot din ang panahon na gano'n na rin ang gagawin ko. Tanggap niya na yun ang kanyang direksyon. Magsasalita na lang mag-isa. Kahit mag-isa ako, magsasabi ako sa ICC, mali ang ginawa ninyo. At pinagpipilitan nila ang mali na ginagawa nila dahil dinidikdik nila sa ating lahat ang kanilang mga paniwala. It's a very Western-centric mindset. Nakita niyo ba kung meron silang nakuhang mga malalaking detainees, mga akusado? Saan sila lagi kumukuha? Diversionary po. Nonsense and diversionary. Yan ang ginagawa mga kababayan ni Sara Duterte. Pero ituloy mo lang yan. Ang sinisiraan niya ngayon, yung ICC, hindi niya naisip mga kababayan na yung ICC, hawak yung kanyang tatay. Ituloy mo ang yung mga ginagawa. Ang mga tao na nililitis nila sa Africa. Andun sa loob, kasama namin. Hindi ko lang sila makausap dahil French ang kanilang pananalita. Ganon. O sabi niya, nag-iisa lang yung kanyang tatay. May kasama pala doon na mga African leaders. Kita ninyo, mga kababayan, talagang may problema. Kontra-kontra ang kanyang mga sinasabi. Ang ginawa ng ICC. Ngayon, dahil alam nilang dalawa, alam ng ICC, alam ng administrasyon ni BBM, na wala kahit isang ebidensya, ay gumagawa na sila ng ebidensya. Lahat ng namatay, war on drugs. Yes. Lahat ng buto, War on drugs. war on drugs.
Lahat ng pinatay dahil sa love triangle, war on drugs. Kita ninyo mga kababayan, kung ano-ano na lang po ang pinagsasabi. Bakit kailangan pa? Sa dami ng mga namatay sa war on drugs mga kababayan, hindi na kailangan na humanap pa ng mga ebidensya. Unang-una, hindi po yung administrasyon ang nagagather ng ebidensya, kundi yung prosecution. Private prosecutors po, sila naghanap ng mga ebidensya, hindi po yung gobyerno. Kumbaga, yung mga testigo, pinoprotect ng ating gobyerno kasi mga Filipino ito, may obligasyon. Ang ating gobyerno, i-protect ang mga witnesses. Alangan man, ipahamak ng gobyerno ang mga witnesses. Tama po. Kung ano-ano na lang po ang sinasabi ni Sara. Lahat. Dahil wala nga silang ebidensya. Missing So anong pinag-aalala ninyo kung walang ebidensya yung gobyerno, sabi ninyo? Unang-una, yung gobyerno, hindi man po yung naganap ng ebidensya. So, mabuti. It will be good for you. For Digong. Ibig sabihin, walang ebidensya, absuelto si Digong after trial. Pero yung trial, it last for 8 years. More or less. Ganon. So maganda. So anong ipinagpuputok ng botsi ninyo, mga DDS, na wala man palang malakas na ebidensya? Magsaya kayo kasi walang malakas na ebidensya sa paniwala ninyo. Iyan kung totoo yung paniwala ninyo. Bungeros, ang tagal na niyan, di ba? 2025 na. Pagpasok nung termino namin, 2022, nandyan na yung missing sa Bungeros. So ang tanong, nangyari yan 2021 hanggang 2022. Kala ko ba magaling yung tatay ninyo? Bakit hindi nasolusyonan yung problema ng missing sa Bungeros? Hindi nabigyan ng hustisya. Anong rason? Dahil yung mga nasa likod ng missing sa Bungeros, barkada. Lumalabas na barkada, yung mga mastermind. Kasama konsultant. Parang yung sa Pugo. Bakit ngayon nyo lang hinahanap sila? Diba? Kasi walang buto. Kailangan natin ang buto. Hanapin natin ang missing sa Bungeros. Mga biktima ng war on drugs. So naintindihan na ninyo kung bakit dito sa issue ng missing sa Bungeros, defensive yung mga DDS. Kasi natutumbok mga kababayan talaga kung ano ang katotohanan na ang missing sa Bungeros, yung mga involved na mga authorities, involved din sa war on drugs. Kaya sila mga kababayan, nagiging defensive. Ngayon, makikita natin dito mismo sa speech ni Sara Duterte. Sinisimulan na nila ang depensang propaganda. Alam na this, mga kababayan. At anong ginawa nila? Noon, sabi nila, mag-iimbestiga ang Pilipinas. Bubuksan natin ang EJK Task Force na mag-iimbestiga. Nung wala talaga silang makita, wala silang mahanap, ano sabi nila? Ay, wala na. Sinunog na lahat ng ebidensya. Na nagsabing sinunog si Digong. Yan ang kanyang sinabi nung May 2022. Kaya di makitang bangkay, 30 missing sa Bungeros, sinunog, sabi ni Digong. Si Digong ang una na nagsabing sinunog. Hindi natin alam kung bakit alam niyang sinunog. Nalalaman lang natin ngayon na yung mga missing sa Bungeros, sabi sinunog, dahil sa testimony ng whistleblower na si Julie Dondon, Patidungan, ang tinuturong mastermind, si Atong Ang, konsultan sa STL at isabong ni Digong. Yan ang report. Pakinggan natin mga kababayan. Kinumpirma ni Pangulong humingi siya ng tulong sa gambling consultant na si Ang para linisin ang hanay ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Ito si Atong, I was hearing. Pinawag ko yan. Sinabi ko, Atong, ikaw ang number 1 na dito sa Davao. Hawak mo lahat, huwag tayong magbulan. Pumunta ka doon sa PCUSO. Hintuin mo yung lahat ng illegal Konsulta. at tulungan mo ang gobyerno. That was the only reason for Atong Ang. Naintindihan na ninyo kung bakit defensive sila at naging tema na ng meeting ni Sara sa Dahig. Pati yung missing sa Bungeros. Sabi ko sa inyo mga kababayan, ang nagsabi niyan, hindi ako po, si DOJ Secretary Boying Rimulya na may kaugnayan niya. Kaya nagiging defensive sila. Pero ito mga kababayan, under
investigation pa. Yung mga personalities na yan, na nami-mention lalo na si Atong Ang, mga suspects pa lang po. Wala pa mang kaso. Binubuo pa yung kaso mga kababayan. At sabi natin, ulitin natin, ang isang suspect, considered siya, deemed innocent until proven guilty beyond reasonable doubt. Yan ang dapat nating intindihin. Nawala na lahat ng ebidensya. Sinunog na. Nag-imbestiga na nga noong 2012, di ba? Sa panahon ni dating Justice Secretary Laila De Lima. May dala-dala pa siyang bungo noon. Kung maalala niyo, di ba? May dala siyang buto. Tapos buto pala ata ng baka yon kasi lechona ng baka yung diba? Nag-imbestiga na sila 2012. O, nagbukas na kuno ng inquiry 2024. Hanggang ngayon, wala silang ebidensya. Pero hinawakan pa rin nila si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi ito na lang yung kaso namin. Hindi namin mahuli si Netanyahu eh. Hindi namin mahuli si Putin. Nasabit na pati si Netanyahu tapos si Putin. Yan mga argumento ninyo, sabihin ninyo sa ICC judges. Pag halimbawa na kumbinsin ninyo sa inyong mga argumento na propaganda man lang, alam namin, pwede maganda, makakalaya yung tatay ninyo. Pero itong mga ginagawa ninyo na propaganda sa pamamagitan ng mga rallies, malamang imbis makatulong, lalong makasama. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.